Hello. Okay, mayong gabi is tanan. Magatuon kita no sa pulong sa Ginoo. Ah, ako man no pasama sa Ginoo sang last Tuesday nagbisita naman ko to sa Tiguang. May naay bisita siya Tiguang man. Anong culture sa Pinoy nga mamalay-malay ba? Kamauna mo na. Pero mga tiguang sa wala na sila himuon, mingaw kayo ba? Wala sila kauban sa ilang balay. So, mooto. O medyo naulaw ko ba? Hala, may kauban naman na tiguang. Ano naman? Mas mapadayon ko ba? Sige, istoryanis lang or what? O, sige na. Sulod lang ko. Kaya nakita naman ko sa isa tong unang bisitahan ko nga tiguang. Ah, salamat sa Ginoo nga maka-share naman sa ila sa pulong sa Ginoo. Although dili pa jud klarado sa ila no ang gospel medyo loading gid kaayo no. Ang Ginoo lang jud ang workout sa ila kasing-kasing and grabe tong isa katiguang ang isa 82 years old, ang isa 88 years old. Nangutana ko sa iya, ga maintenance ka nay? Maya, wala ko maintenance, wala ko tambal. Oh, grabe, no? Tapos wala siya gabaston ba? Supayo ang bakta. Ganti para ka, wala man. Oh, grabe, no? 88. Duha na lang ka years. Pero, ang isa, ang 82, luya na siya. May balik na siya. Hinay gamay magpaktas. Pero ang isa ni, kusog 88. Pero medyo loading ang pangununa ba? Mag, ano nga, ang kwan, tubang mo ng attitudes, anong kwan, anong ginistorya mo? No? So, paminaw lang ko sa ilaw, maligaw mo sa istorya niya mo. Pero hopefully, no, nga masanagan dyan sila, no, sa pulong sa Ginoo. Ah, one way man nga maka-minister sa ila, no, kay uh, subaan sila kay wala sila kauban ba no. So one way man nga maka-share sa pulong sang Ginoo sa ila. Now sa aton nga pagtuon karon, this is the last church nga tun-an nato diri sa Book of Revelation. Although natun-an nato ni sang last, but for the sake of this topic tun-an nato usab. Makita ka na sa Revelation chapter 3 verse 14 to 22. Na basahon ko diri sa Bisaya nga Bible, sulti diri. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Kini ang giingon sa Amen, ang kasaligan ug mutuod nga saksi nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako sa imong binuhatan, dili ka bugnaw ug dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayod o init ba hinuon. Verse 16, apan tungod kay ikaw init man lang, yung kwan sa inyo, init o ligam-gam, no? Dili gayod init o dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Verse 17, nag-ingon ka, dato ako og maayong pagkabutang ug walay nakulang kanako. Apan wala ka masayod nga alawt og makaluluoy ka kaayo. Kabus ka, ubo og buta. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga gilunsay pinaagi sa kalayo aron ka madato. Pagpalit usab og bisting puti nga isulob mo aron katabunan ang imong makapulawong pagkakubo. Pagpalit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Gibadlong og gikastigon nako ang tanan nga akong gigugma. Busa pagmatinud-anon
ug hinulsuli ang imong mga sala. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kung may makadungog sa akong tingog ug muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug makaon siya uban kanako. Ang mudaog patuparon ko paglingkod sa akong trono, ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong amahan diya sa iyang trono, tungod kay midaog man ako. Busa kung may dalunggan ka pamatia ang giingon sa espiritu ngadto sa mga simbahan. Okay, magampo kita. Ginoo, salamat sa time nga ginhatag mo sa amo nga makatuon kami. Ginoo, ikaw magaistorya sa amo. Ginoo, tabangi ako bilang imong alagad. Paagi sa imo nga espiritu, Ginoo, nga pahayag ang kamatuoran sang imo nga pulong. Ginoo, tudloy kami nga magpaubos o Ginoo, ikaw magagamit ka ni Ginoo nga hatag kadayawan sa imong ngalan. In Jesus' name, Amen. Ang title sa kaninga message, Is It Nothing to You? Is It Nothing to You? Laodicea, the Indifferent Church. Now, sa ato diri, natandaan ko dito sa Pasig, kung asa ko gikan nag-work, sa plaza, may usa ka monument, statwa, no? Isa siya ka hero sa kana nga lugar. Ang apelyido niya, Perlas. I think, Colonel, or Perlas, no? O, igsuon na siya sa mga tiguang nga membro sa iglesia sa Pasig Baptist Church. No? Perlas. Monument. O kung pangutana, ang mga tao sa palibot, gamay malang nakaila sa iya. O ang makaila lang sa iya, mga tiguang lang. No? And even sa ato, masiasa ta, kung may na mga plaza, may na mga monument, statwa ni Jose Rizal, statwa ni Mabini, no? O siguro kung pangutana mo ang mga kabataan, siguro medyo gamay na lang ang nabalad. No? Sometimes the church is like that. Sadly, there are times sa aton nga sa mga kaiglesiyahanan, naging isa ka ng kita ka estatwa. Isa na lang ka landmark nga may time nga landmark na lang jud, no? Dira na ang TCBC. Pero kung pangutana, anong TCBC? No? There are times we have become like a monument. When we are supposed to be like a light that shines through darkness. May nai-impact ba? Dili lang isa ka lugar, kundi isa ka lugar nga matandaan nila nga may nai-impact. Dili lang nga mga iglesia or mga Kristohanon ginatawag nga light of the world, but we are called also the salt of the world. No? Asin. O gin-research ko ni ang asin, para asa ang asin sa time dito, sa time ni Jesus, interesting jud siya kayo. No? O mao nang iwali ko sa Sunday. So tidiri sa Matthew 5:13, talking about the salt, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, where shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Na isa ka interesting sa asin, ang asin, kung i-combine mo sa tubig, you thought, wala nang asin. But once nga masanagan sa sang adlaw o ma-evaporate ng tubig, naagyapon ang asin. Interesting, no? It remains, no? Naagyapon. O kung gamiton mo usab, it will continue to provide flavor. No? Pero sabihin so tidre, but kung ang asin have lost its savor, where shall it be salted? Meaning na, kung walay purpose, kung dili makahatag lasang asin, walay impact,
it's useless. So pa juda, salt in Luke 14:34-35, salt is good. But if the salt have lost its savor, where shall it be seasoned? Wherewith shall it be seasoned? It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill, but men cast it out. He that hath an ear to hear, let him hear. Ang asin pa jud ay ginagamit siya kundi sa dunghill kanang may tae, no? Sa ilang time ginagamit ka na nga fertilizer. Now, ginagamit niya ang asin, ginabutangan niya proper amount, tama lang amount niya asin sa kanang tae, no? Maabot ang tion nga mas grabe pa jud, enrich pa jud siya nga mas grabe pa jud ang iyang potential nga maging fertilizer. Grabe, no? Interesting. So, ingon nga insulti dira, kung ang asin man mismo, dili siya mismo mapuslan, even at the point niya maging fertilizer, walay pulos nga asin. Grabe, no? So, makita mo dira na gani, the light and salt, it emphasizes that the church should have an impact. It should reach out. Naipangutana, ang iglesia ba relevant pa sa ato nga palibot? Is the church still relevant in our society today? So, tidira in Matthew 24 verse 12, talking about the last days, kung ano ang kasing-kasing na sang tao sa ulahi, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Tugnaw na. Focus lang sa sarili. Don't care what is happening sa palibot. And sadly, there are times this is also happening sa atong nga iglesia, even sa isa ka Kristohanon. Kung mao ni natabo sa Laodicean church, the indifferent church. No? Now, why is this happening? Now, everything starts from our intimate relationship with Jesus. Ang rason nga naman in the last days, ang tao walay labot na sa palibot, iya lang din sarili, wala siya the care, is because maabutan time nga ang tao, even ang Kristohanon mismo, pagtugnaw siya sa iya nga pagigugma sa Ginoo. 1 John 4:21 nagaingon, and this commandment have we from him, that he who loveth God, loveth his brother also. So, kaya nga kung ikaw nagaygugma sa Ginoo, nagaygugma ka man sa imo nga isig katao, no? Fellow men. Now, this is a challenge for us. As Christians, we should be conscious of our need for God and the need for others. Need of others. This is the key. Now, lantaw na ito nga naman, why we should have that consciousness nga kilanlan jud nato ang Ginoo o conscious man ta sa kilanlanon sang uban. Number 1, in verse 14, describe dira talking about Jesus, that He is the great Amen. Na makita dirang word nga Amen. Na ang word nga Amen, ang kaulugan kani signifies certainty. Sigurado jud. O isa pa jud ka kaulugan sang Amen is veracity. It means conformity to facts. Means na accuracy. Ano jud? Tama jud siya. No? Walay mali. Now, si Jesus, so tidiri sa 2 Corinthians 1:20, talking about Amen, so tidiri, for all the promises of God in Him are yea, and in Him, Amen, unto the glory of God by us. So tinira, ang tanan nga promesa sa Ginoo is always Amen. Sure jud, it is certain. It will be fulfilled. Muna ang pangununa, dira. Now, it refers to Jesus Christ. What kind of great Amen is Jesus Christ? First, He is faithful and true witness. Ini nagapakita
nga ang Ginoo payayag diri no sa mga payayag diri before sa magsulti about sa Laodicean church nga ang Ginoo matutom jud matinud-anon. Ano? Matinud-anon jud. Tama ba? Tama? No? Matinud-anon jud. No? And true always to His promises. And God never fails. Isa sa mga examples ng Ginoo nga ang Ginoo specifically kay Jesus, He is faithful and He is always true. Kay isang, according to Philippians chapter 2, si Jesus Christ ni anhi diri jud sa kalibutan. Ug ang iya nga pagkamatinud-anon na makita mo jud sa nagatubang siya sa kamatayon. No? Nagpalansang sa cross para sa ato. Jesus is always faithful even at the point of giving His life for us. Sa katao, matinud-anon nan siya kung hayahay lang tanan. Diba? Faithful. Sabay, pagsimba, faithful ako dira. No? Simba ako permanente. Pero kung may naayulan na, hinay-hinay na. No? Or kung daghan na sa mga extracurricular activities, okay, kung bakante lang kung masimba. No? It will be a big test ang pagkamatinud-anon, especially kung na mga pagsulay na. O makita mo dira si Jesus Christ, He is a faithful and true witness because He is willing to give His life even at the point of death. Not only is faithful and true witness, but all creation comes from Him. Nantawin dira sa verse 14, sa last part. So tiya dira, ang kasaligan o matuod nga saksi nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios, no? Sa kaninga last part sa verse 14 nagapahayag nga si Jesus siya ang nagbuhat sa tanan. Sa time diri may naipagtuo false teaching nga nagagawas nga si Jesus Christ is just only a created being. Ginbuhat lang siya sa God the Father, no? Pero ginpahayag diri nga si Jesus Christ is the creator. O siyang naghahari sa tanan. Now, isa dira, makita ka na sa Colossians 1:16-17. Actually, morning issue sa Colossians, sa book of Colossians. May false teachers na gasulti dira na si Jesus, gibuhat lang siya. No? May ginsuguran siya. No? Pero yung describe dira nga Christ is the one through whom God created everything in heaven and earth. He made the things we can see and the things we can't see. Kings, kingdoms, rulers, and authorities. Everything has been created through Him and for Him. He existed before everything else began. He holds all creation together. Whatever you have belongs to God. No? Dili ka makasulti nga kung kay nataas na nabutan mo, daghan ka na nag-gain sa imo kinabuhi, be careful, always remember that whatever you have comes from God. Walay kay mapagarbong sa imo nga sarili nga ako ni. Everything comes from God. Sadly, may mga tao nga murag dili nila madawat na gikan sa Ginoo not until gikuha sang Ginoo sa ila. Dako nga balay, nindot nga sakyanan, ni secure nga trabaho, kay ginkuha sang Ginoo dito nakita ay kung wala ang Ginoo wala jud ko may mahimo. We should be conscious of our need of God and acknowledge His authority over our lives. Do not be deceived that everything depends upon you. Ilanan nato ang Ginoo. Ang Laodicea is one of the wealthiest, most important commercial center sa kana nga area, no? Ang Laodicea. And ang Laodicea known siya sa three ka industries. Banking, may banking diay, no? Sa ilabot ano yung nga banking, no? Lao ka mao. Wool, tela, and medicine, especially ang tambal sa mata. No?
It is a wealthy city. No? And there are times, sadly, ang Laodicea church, ang local church, might have been also influenced by that culture of the city. There are times na nag-abot sa ilang nga punto nga pareho sa syudad kami bastante na. No? Pero yung payag sang Ginoo dira, I am the great Amen. You need me. Now, lantaw na to diri usapa jud. Sa verse 15 to 17, love of worldly possessions cause us to forget God. No? Sa Deuteronomy chapter 6, nagsulti dira no, dira ang unang gingpot nga you shall love the Lord your God with all your heart, with all soul, with all your mind. No? Og naghatag dira sa warning si Moses sa mga Israelite nga once nga mag-abot na kamo sa yutang nga promesa sa inyo, nagapuyo kamo sa balay nga wala niyo ginpatindog, nag-harvest kamo sa mga tanom nga wala niyo bunga sa mga tanom nga wala niyo gin-plant, no? Remember, lest you forget God. O mao ni ang problema sa Laodicean church o ginpahayag diri sa ila. Now, anong problema? First, in verse 15 to 16, indifference was widespread. Now, ang word nga indifference, it means lack of interest or concern about something or someone. No? Walay labot. No? Wala, focus na siya dira sa iya nga sarili, kung ano man gunitan niya, wala siya nag-care kung anong nakatabo sa palibot. No? Kung ginaguto man ang iban, or naigangan man ang iban, may kung naisabubi na ay portable na fan siya. No? Wala siya labot sa palibot. Iya lang jud ang iyang ginaisip. No? I don't care. Og diri nakita sang Ginoo, nakita ni sang Ginoo ang ginhimo sang Laodicean church. So tiya dira, I know thy works, verse 15. Nasayod ako sa imong binuhatan. Jesus was conscious to what they were doing. And so tiya dira, they were neither hot nor cold, but they are lukewarm. Now, dito sa Laodicea, so tiya dira, ang mga tapad yung mga lugar na idang Hierapolis, it's not known for its hot spring. And sa Padyo dire, Colossae, it's known for its cold spring. Pero ang tunga, ang Laodicea, wala jud, no? They store water sa mga may cistern lang sila dira, no? Not free flowing. No? Although ang Laodicea is wealthy, pero known ang Laodicea sa ilang nga pangit nga tubig. No? Nga kung may mga bisita dila, kung makainom sila sa tubig sa Laodicea, kay stagnant man tubig, no? Katilaw na mo sa tubig nga naa sa balon. Katilaw na mo. No? Sidetrack lang, tandaan ko dito nag-weekend work ko sa kalugar, no, dito sa Iloilo, to 1 year and a half. Ang ako niya, nanalanganin, muning, dira sila gakuha sa tubig, yung kat-kat, no? Kot nila, tapos dira sila gakuha tubig, no? So, balon. Lahi jud, katilaw na mo, lahi jud ang tubig, no? Kung mo, dili ka mo sanay, kung sanay ka mo sa purified water, may inom ka mo, manudod ka mo. No? Pangit kayo, pero ako okay lang. No? Basta maka-quench lang sa uwaw. No? Basi masakit pa yung mga tiyan. No? Now, muna ang idea sa Laodicea. No? Okay lang tayo kung hot or tayo cold. Pero it's lukewarm and ang lasa pa jud. No? It does not relieve anything. Ug mao ni ang problema sa church. It was neither cold. Yes, meaning sang cold dire, it was not rejecting Christ.
They are claiming that Jesus Christ is their only Lord and Savior. But it is not also at the same time hot, which means walay spiritual zeal, walay kainit, tama ba? Kainit, no? Wala jud. Walay kainit sa pag-alagad. Posible kaning mga Kristiyano ni pungko pauli. Pasaway pa jud. Wala na. Basta makalingkod lang sa Domingo, makalingkod lang sa monoblock chair, wala na pagkapon, exit na. Wala ga care. He does not care to come to church, to be a blessing to others. Wala jud. Iyangan jud ang iyang ginaisip. It was at not rejecting Christ, but also at the same time, walay kainit, kalipay jud nga tinuod sa pag-alagad sa Ginoo. And because of that, gin-describe diri sa Ginoo ang ilang at sitwasyon, ang Ginoo wala jud nalipay sa ilang ginahimo. So tiya diri no, basahin ko lang sa verse 16. Iluwa ko ikaw. I will spew thee out of my mouth. No? So Jesus was disgusted of how they are living their lives. So makita mo diri, possibly ang Laodicean church, they look good in the outside, but deep within their hearts, they are stagnant. No? So indifference sa Laodicean church was widespread. Not only that, isa sa mga rason of this indifference is that in verse 17, they were deceived by their worldly possessions. Verse 17. Now, insulti ko kabina sa inyo that Laodicea is one of the wealthiest cities sa 7 churches diri. Manggaranon, no, dato. But sadly, ang Christian church, ang Laodicean church, started to conform, it allowed, ang Laodicean church, it started to maging kaangay sa sitwasyon sang syudad nila. No? It is focused on physical appearance, not focused on reflecting Jesus Christ in their life. They're possible they only concerned niya paano mangin hayay ang aton niya sitwasyon sa sulod sang simbahan. Paano maging komportable tanan? Paano kita nga nindot ng taon sa gawas? But they were not concerned of really reflecting Jesus Christ in their lives. Grabe, it came to the point na tama ka, nag-iisip na sila nga, murag wala naman tasang okay na ni. No? This is enough. Murag wala na sila nag-iisip nga mag-improve pa jud sa ilang pagkinabuhi nga Kristohanon. The measure of their Christianity was like the wealth of the city. O nang ilang measure sa Christianity. No? It was always according to how they look, what they possess, and how comfortable they are. Their investment was on worldly possessions and not on Christ-like character. Lantaw mo diriya, 17. So tiya dira, nag-ingon ka, dato ako og maayong pagkabutang, og walay nakulang kanako. Sabi no? Apan wala ka masayon nga alawt ang og makaluluoy kay kakaayo. Now what was the effect? First, they became poor in their faith because of their love for worldly possessions. They became poor in their faith. Natawag 1 Timothy 6. Basahan ko lang dito yun. 1 Timothy 6:9-10, ang impact ba sa pagtuo if you love worldly possessions. So dire, but people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people, craving
money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrow. The idea there is because they became poor in their faith, kaya ang balasyan sa ilang pagkinabuhi ng Kristohanon, nabase man sa mga material na bagay. What do I mean by this? Kung pobre, magluya ang ilang pagtuo. Kung dili matupad ang ilang mga gusto, maluya ang ilang pagtuo. The spiritual ang estado sang ilang pagtuo na base sa ilang mga possessions. Nga kung mawala na ang possessions, wala naman sila. No? Kay dira na sintro. Also, they became blind to the truth. Kita naman nato diri no sa 1 Timothy 6:9-10 nga for the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. No? Talang na sa kamaturan. And they bring shame to God's sight. So tiya dira no sa verse 17, balik kita sa text na to. So tiya diri nga kabus ka, hubo o buta. Ha? You are blind. No? Kaulaw. Now, nakedness is a symbol of shame. Si Adan at si Eva, sa nakasala sila, kita na nga wala sila sa nina, no? They were ashamed. Now, makita mo diri, abi nila, because they look good, their spiritual status is okay. No? Pero ang Ginoo nakita jud ang ilang status sa ilang kinabuhi Kristohanon. They were naked in God's sight. They were shameful. They only are concerned of their outward appearance. But they were not concerned of their inward appearance. Sadly, kani nga kita mo kani nga the moment you start to love other things more than God, you start to change. Sa ako ni experience sa ministry sa people, daghan ang nakita ang mga young people nga mo kani. In terms of relationship, active kaayo sa church, sang nakauyab, unbeliever, hina-hina, inawala. May na mga uban man nga sobra ka obsessed sa success sa iyang pag-eskwela. Hantod nabot ang time nga walay time na sa Ginoo. No? Naglahi man. So mo na yung bagay nga bantayan nato that love of worldly possession cause us to forget God. Now, last one. Jesus alone can satisfy our deepest needs. Verse 18-22. So tidra sa verse 19, ang rason nga si Jesus Christ nagarebuke sa ila kay palangga sila ni Jesus. Verse 19, gibadlong o gigastigo nako ang tanan ni akong gihigugma. Sabi no? What Jesus wants, kay ang tao nga tinod na nagihigugma, kung may naay mali, dili niya pasagdan. Kay nga naman, kay kung padayudo na, delikado siya. No? Ang rason niya gina-correct kay para madala sa tama nga dalan. Tama nga kinabuhi. And this is what Jesus did sa Laodicean church. What Jesus wants is only the best for them, that truly satisfy and give them joy. Na-advise ni Jesus sa ila. In verse 18, invest on things of spiritual value. Verse 18. So, dira, no? Busa, tambagan ko ikaw sa pagpalit, gikan, kanako ko bulawan, nga gilunsay, pinaagi sa kalayo, aron ka madato. Na it simply refers to invest on spiritual treasures. Buy gold of me. Matthew chapter 6 verse 19-21 nagaingon, don't store up treasures here on earth
where they can be eaten by moths and get rusty, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where they will never become moth-eaten or rusty, or where they'll be safe from thieves. Now, nindot ni para masabtan mo pa jud kanina verse 21. For where your treasure is, there your heart and thoughts will also be. Kung dili mo masabtan, paano mag-invest sa spiritual things, verse 19-20 kani mas klaro ni. Where your heart is, where your treasure is, there your heart and thoughts will also be. Ano ang gina-treasure nato sa ato nga kinabuhi? Ano ang gusto jud nato nga i-pursue sa ato nga life? And we are familiar, Matthew 6:33, seek God first and His kingdom. Not only invest on spiritual things, but put on the righteousness of Jesus Christ. And so dire sa verse 18. Pagpalit usab og pisting puti nga isulob mo aron katabunan ang imong makaulawong pagkahubo. Put on the righteousness of Jesus Christ. Pursue to live a godly life and not just a good life. Kung ikaw ang believer, good life lang imo. No? Dako nga balay, nindot niya sakyanan, o nindot niya, tanan, riches, good life. Pero kita ang mga Kristohanon, may napaminawan ko nga wali ba? Alingon niya, pulos yung pagpatindong mo sa dako nga balay, kung marapsot, biyaan mo man. No? No? Anong pulos ang nindot mo nga sakyanan, no? Kung dira lang imo kasing-kasing pag-rapsot, biyaan mo na. Lahit mo na mag-drive na, no? Dako mga balay, puyan na sang uban. Anong pulos ka na? Wala mo gingon yan nga dili ka mag-desire, mag-ampo ka na. But where is your heart? Pursue to live a godly life and not just a good life. The objective must be to magnify Jesus Christ. So tira sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Have promise of the life that now is and that which is to come. Kanindot no gina-describe, gina-relate niya, comparison niya ang bodily exercise and godliness, no? Kung bodily exercise ka para ma-maintain mo ang healthy living, once a week ka lang gawin mo na. Siguro as much possible every day, di ba? Bodily exercise. Now, how about the practice of godliness? Now, the idea of godliness, isipo term is God consciousness. Ang pag-grow mo, ang pagtubo mo sa Ginoo, gina-train mo man ang sarili. Unang exercise ginahimo man, how about ang imo nga spiritual life? Put on the righteousness of Jesus Christ. Not only that, grow deeper in God's Word. Sulti adira, no? Pares diri sa pagpalit usab tambal nga idihok sa imong mata aron ka makakita, no? Buta sila, no? Because of their desire, what they possess, they don't know kung ano nang status sa ilang spiritual life. Now, the solution there is grow deeper in God's Word. No? Grow deeper in God's Word. Ang purpose, ang pulong sang Ginoo, gin-describe dira sa Psalm 19:8, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Psalm 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Dig into God's word. Pulong sang Ginoo gyapon. So invest on spiritual value. Not only that, ang advice is Christ. Number 2 is have quality fellowship with Jesus. Verse 20. Ingon ni Jesus Christ diri, aron nga magtubo kamo, ngayon ay concern kamo sa ba niya tao, have quality fellowship with me. So tira,
nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok, no? So tinya, kung may makadungog sa akong tingog og muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay og makigsalog kaniya og mukaon siya uban kanako. Kung may gina-anticipate ka nga friend mo nga maabot sa balay, nagpanuktok, siyempre ano himon mo? I-open mo, no? Ano ginahimo mo? Pasulod mo siya. Ano pa, Jod? Dahil mo, ay, sorry, wala ko time. Buwa ka na sa... wala, no? Wala. Yung tanan ko, isa pa Jod, yung nindot niya is, example dira, familiar ka mo nga si Jesus? Si Jesus nagbisita kay Mary and Martha. Tandaan nyo na, no? Nagbisita si Jesus, si Mary, si Martha, busy siya sa pag-prepare para kay Jesus. Si Mary, ngayang igsoon, dili ni mother ni Jesus, lahi ni nga Mary, naglingkod sa kay Jesus, naminaw siya, nag-spend time sa kay Jesus. Pagkatapos ka na, nasuko si Martha, ingnan niya nga, Jesus, pwedeng maingnan si Mary, nga tabangan ako, kay busy ako kayo. Now, what if kung ikaw nagbisita? How would you feel kung ikaw nagbisita? Kagi ka mo nag-visit ka mo sa isa ka balay, o ginpalingkod ka lang, ginpalantaw ka sa TV, o ang tagbalay nag-prepare, o naka-istorya lang ka mo sang nagkaon na, ang kaon nyo is 10 minutes or 15 minutes, naghipos naman siya, naghugas na siya, palingkod ka naman, lantaw ka lang dira TV. Nalipay ka sa muna. Wala nun. Para nag-ano lang ko to, naglantaw TV. Nagtao. Wala di, wala akong kaistorya tarong sa iya, no? Kaysa jutay lang nga preparasyon, nag-istorya ka mo. Lahi jud, no? Lahi jud. Mao na yung ginapasabot ni Jesus. Have quality fellowship with Jesus. Kanang wala ka pinadali ba? Kanang nai-intention ka, Jud, niya, Lord, anong gusto mo istorya sa ako? Jesus was knocking at the door of their hearts. This is the only way for them to understand aron nga magtubo sa ila nga may nai-concern man sa uban niya tao. Mga Kristohanon, the time nga magtugnaw kita sa aton nga fellowship kay Jesus, mao man ang time nga magtugnaw kita sa aton nga concern sa uban niya tao. Amaw man kita ang secret sa isa ka good and strong nga puno is ang iyang ugat. Ang isa ka puno nagatubo na siya, nagapang-ugat siya, and it takes time. Dili na overnight nga ang iyang ugat mag-ano jud. It takes years para magdigin ang iyang ugat sa idalom until nga maski ano matabo nga until nga maski ano nga maabot nga bagyo dili sa dili matumba kay ang iyang nakapang-ugat jud siya maayo. And it also takes time, jud. Mga Kristohanon, asa kita nagapang-ugat. Do we really are rooted in Jesus Christ? The church is not just a structure. Even ikaw nga kinabuhi Kristohan, for others to gaze. No, nga lang taon sa uban. The church is a living entity, assigned by God to advance His kingdom to the world, and even become a light and salt of the world. Ano kita? Statwa lang kita? Or isa kita kasuga ug asin nga na-impact sa palibot. Let it be, dili kita mga pareho sa Laodicean church nga walay labot sa uban, kundi na'y concern. But everything starts sa aton nga relationship kay Jesus Christ. Magampo kita. Ginoo, salamat sa imong pulong.
Salamat Ginoo sa kaning mga reminder sa among kinabuhi bilang Kristohanon. Lord, this is also happening to us. May night time because sa mga concern sa kinabuhi, we thought Ginoo the only way is to butang na mo amon niya attention sa tanan nga concern namo. But we fail to realize that the solution is our time with you. Ikaw Ginoo ang sabat sa mga concern sa amon niya life. Help us, Lord, to always be fed by your word, by your fellowship, Ginoo, sa amon niya kinabuhi. Aron Ginoo magtubo man sa amo ang concern sa uban nga tawo, Ginoo. Help us not to be like a statue, but pareho sa usa ka suga ug asin nga nay impact sa uban nga tawo. Aron ni makita na si Jesus man sa amo sa ilang sa among mga kinabuhi. Salamat sa mga pulong, Lord, in Jesus' name. Amen.